Good morning everyone! So ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So today, share ko po sa inyo yung mga amazing facts about the Prime Minister of Israel na si Benjamin Netanyahu. Kasi nga napaka-amazing niya, especially ngayon nung nakaraan sa paano siya mag-strategize. I-share ko po sa inyo ang mga accomplishment na nangyari sa kanya. So dito nabasa ko na nag-aral pala sa US, high school and college, and doon po siya nag-high school sa Pennsylvania. And then, ka-earn siya ng degree na architecture and management. Tapos, nag-aral din siya ng political science sa Harvard. Ano pala siya? Fluent sa English and with American accent. Oh, sana all. Diba? Kaya pala magaling siyang maganin. Yung eloquent speaker siya. Nakita ko rin dito na bago siya naging Prime Minister, nag-serve pala siya sa Sariyat Matkal. Ano yung Sariyat Matkal? This is the most elite commando unit dito sa Israel. Parang kumaga sa US, parang Navy SEAL, yung mga talagang magagaling talaga sila. So, isa rin siya sa mga nag-participate sa mga risky mission. Isa na dyan yung PLO terrorist operation, yung Operation Inferno, kung hindi ako nagkakamali. It happened in Jordan. Correct me if I'm wrong. And isa pa nga siya sa mga na-wounded. So, then, nakapag-work din siya sa UN mission doon sa New York, 1980s. Dahil nga sa kanyang galing na pag-speak, magaling talaga siya eh. Makita nyo, direct siya magsalita. And dito nakita ko that he is the longest prime minister ng bansang Israel. Sa kasaysayan. Ang first term niya, 1996 to 1999. So, siya rin yung pinaka-youngest pala na prime minister ng Israel na na-elect dito sa bayan ng Israel. And then, after 1999, bumalik siya ng 2009, 10 years after, hanggang 2021. Hindi man 2022 up to present siya pa rin po yung Prime Minister. Imagine, so almost a total of 16 years yung pinakahaba ng pagiging Prime Minister niya. Mas mahaba pa siya kay David Ben-Gurion, yung kauna-unang Prime Minister ng bayan ng Israel. May time na natalo siya sa election, pero yun nga, nagkaroon siya ng mga charges. Pero napaka-amazing kasi naibalik siya sa pagiging Prime Minister. No, napaka-amazing. Kaya nga, tinatawag siya na the magician kasi talagang hindi mo alam yung kanyang mga strategy, yung kanyang galaw, kagaya nung nakaraan sa Iran. So, yung impact, saka yung mga pag-decide niya. So, siguro dahil din sa based din sa kanyang experience bilang elite na sundalo, meron siyang kapatid na older brother na si Yuni Netanyahu. So, isa rin siya sa mga amazing na elite na sundalo. So, siya yung nag-lead sa Entebbe Hostage Rescue 1976. So doon namatay din siya. Kaya isa siya sa mga national hero dito sa bayan ng Israel. Ang kanyang tatay ay si Ben Zion. Ganda ng mga pangalan nila. Ben Zion Netanyahu. Isang historian and expert in Jewish history. So maganda pala yung family line nila talaga. Ano rin siya dito, makita rin natin na talagang napaka-amazing siya na leader. So very strong siya sa national security. Magaling siya sa military talaga. In decision making. So alam niya. May mga advance, magaling siya sa mga ganyang situation. And active din na siya sa social media. So siya yung unang Prime Minister ng Israel na nababypass niya minsan yung traditional na broadcasting kasi nga pag may mga announcement siya, minsan sinesend niya daw dito sa kanyang Facebook. Mabilis na malaman ng tao yung kanyang saloobin. So sabi nga, recently nagkaroon daw siya ng trial for charges. Marami mga kaso ikinaso sa kanya. Pero dininay niya yon. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari mga kapatid. Kasi napaka-amazing niya talaga na Prime Minister. Kaya ngayon, makikita mo pa rin yung mga tao sa Israel, even the soldiers, mataas yung respect sa kanya. Dahil nga sa galing niya. So, ang kanyang nickname ay Bibi. So, mostly yan ang tawag sa kanya dito sa Israel. And he is well known here as Israel's most strategic, polarizing and influential leader sa panahon ngayon mga kapatid. So, napaka-amazing. At syempre, isa rin personally napansin ko, every time na nagsasalita siya, nagko-quote talaga siya ng mga Bible verses. So, ibig sabihin, bihasa rin siya sa mga writings ng prophet, even yung Torah nila. So, yun yung maganda kasi nga, yung mga decision nila, it is also based on the Bible, the Word of God. Kaya nung nakaraan, Rising Lion, it based on, I think, in the book of Numbers. So, makikita natin dito na andun pa rin yung gabay ng Panginoon, the God of Israel, sa kanyang mga decision. So, yan po. So, continue to pray for this leader, Prime Minister, si Benjamin Netanyahu. So, ayaw nyo maniwala? Okay, bye.